Sa nakaraan, makikita natin ang ating bida ay ganap ng isang awakener. Ganun pa man, nahirapan pa rin itong talunin ang kalaban na rank D na Mistburn. Ganun pa man, dahil nag-level up ang ating bida, pinalakas nito ang kanyang strength upang magkaroon to ng lakas na talunin ang halimaw, at nagawa nga niya itong patayin. Kaya lang, lumipas sa mga sandali, dumating ang rank C na Mistburn, isang mas malakas na halimaw kaysa sa ating bida. Magagawa kaya niya itong talunin? Ano pang inaantay natin? Let's go! Bakbaka na! Magsisimula ang chapter na ito kung saan nagpapaalarma ang kinaukulan para paalalahanan ng mga tao sa paligid sa kung anong bagay ang nagaganap ngayon. Patuloy ang pag-announce ng mga kinaukulan na kailangan ng lumigas ng mga tao sa paligid dahil nagkaroon ng isang dungeon break at nasa delikado ang kanilang mga buhay. Matapos noon, nagpadala na rin sila ng mga sundalo na makakatulong sa mga tao. Kaya lang hindi nila magawang magpatuloy sa labas at mailigtas sa mga tao dahil napakadelikado ng sitwasyon at wala silang kakayanan na talunin ang mga halimaw na naglabasan. Naiinis na tumatay yung leader na ito ng mga sundalo dahil wala silang magawa kundi manood lamang kung paano pinapatay ng mga halimaw ang mga taong dapat iligtas nila. At ang tanging kailangan lang nilang gawin ay intayin ang mga hunter na siyang tutulong sa kanila na gapiin ng mga halimaw. At dito ay gulong-gulo ang sundalong ito habang nakatingin sa kanyang tablet na parang hirap na hirap ang mga Hunter Association na magpadala ng tulong sa kanila na walang makitang Hunter B o pataas na pwedeng makatulong sa kanila. Kaya napatanong ang parang tumatayong leader ng kanilang samahan. Di ba rank D ang dungeon na ito? Bakit kailangan ng rank B? Sabi ng tumatayong leader. Patuloy sa pagtingin ng sundalo sa kanyang tablet at iniisa-isa niya ang mga hunter na pwedeng tumulong sa kanila. Kaya napatitig ito sa isang hunter at tinuro niya ang nilalang na ito upang buksan ang kanyang profile. Ang nilalang na ito ay si Kim Jong-soo ng position ay tank na may lakas na rank C. Ito ang pinaghihinalaan ng sundalo na naging isang halimaw na gumugulo ngayon sa bayan. Kaya nahihirapan ang mga Hunter Association na magpadala ng tulong sa kanila dahil wala silang makita na rank C pataas na pwedeng tumulong sa dungeon break na rank D. Sa kabilang banda naman, sa lugar kung saan naroroon ang ating bida at ang halimaw na si Kim Jong-soo, patuloy ang paglapit ng napakalaking halimaw papalapit sa ating bida. Na si Suho naman ay takot na takot dahil talagang napakalakas nito kaysa sa kanya. Nakaupo ngayon si Suho at patuloy na umaatras. Dala ng takot dahil napakalakas ng halimaw na nasa kanyang harapan at hindi ito basta-basta. Kaya ganoon na lamang ang pagtulo ng pawis sa mukha nito at para bang gusto niyang pigilan ng halimaw na wag lumapit sa kanya, ngunit wala siyang magawa. At nasabi nito, paano nangyari yun? Nagawa niyang tumalon mula sa ibaba. Nakakatakot. Sabi ng ating bida. Eto na ngayon si Kim Jong-soo, isang halimaw rank C na awakened Mistburn na may kulay pulang pangalan. Patunay na mas malakas ito sa ating bida. Dahilan kung bakit natatakot rin ngayon si Suho dahil nahirapan nga siyang kalabanin ang rank D na halimaw ngayon mas malakas na halimaw ang nasa harapan niya ngayon. Hindi nagpadala sa takot ang ating bida. Kaya tumayo ito at inihanda ang kanyang dalawang kamao, tanda na lalaban na ito. Dahil sinabi niya sa kanyang sarili na siya ay nag-level up na at mas malakas na kaysa sa nauna niyang lakas. Kaya may pag-asa na talunin niya ang halimaw. Kaya lang habang pinapalakas niya ang kanyang loob, bigla na lamang umatake ang halimaw. Iwinasiwas nito ang kanyang espada. Mabuti na lang sa bilis ng galawan ng ating bida ay mabilis niya itong naiwasan. Dahil kung hindi, tiyak tanggal ang ulo niya sa napakalaking espadang ginamit pang atake ng kalaban. Ayun nga, parang isang Getsuga Tenjo ang ginamit ng rank C na Mistburn na si Kim Jong-soo dahil hiwa ang tinamaan ng kanyang espada. Kaya mabuti na lang talaga nakaiwas ang ating bida dahil kung hindi, may kalalagyan ito. Walang hiya. Ano yun? Napakatindi naman ang pag-atake ng isang to. Delikado ko rito. Talagang mas malakas ito kaysa sa akin. Sabi ng ating bida. Patuloy ang paglapit ng halimaw na ito sa ating bida. Talagang galit na galit. Nagmamadaling tapusin ang buhay ng ating bida at patuloy pa rin nakahawak sa kanyang espada na nababalutan ng kulay pulang aura na gusto talagang tapusin ang laban nila ng ating bida na si Suho.
Muling aatake sana ang halimaw na ito na si Kim Jong-soo. Kaya lang may paparating sa kanyang isang bagay, mukhang isang fire extinguisher na gagamitin ng ating bida para kalabanin ang halimaw na ito. Sa bigla ng halimaw, agad niya itong inatake at sumabog kaagad ang fire extinguisher na inihagis ng ating bida. At dito naman ay makikita nating mabilis tumakbo palayo si Suho para layuan ang halimaw. Ang bagay na ito ay hindi basta-basta dahil naglalaman ito ng mga kung anong chemical sa loob na sa oras sa sumabog ay talaga magkakaroon ng matinding usok sa paligid. Ginamit ito ni Suho para gawing decoy, paraan para makatakas siya sa napakalakas na halimaw dahil kung hindi tiyak mamamatay siya sa halimaw na ito. Ganon nga ang nangyari. Agad na naglabasan ang usok na mula sa fire extinguisher na ginamit ng ating bida. Ginawa niya ito para matakpan ang paningin ng halimaw at magawa niyang tumakas. Ganon nga, sa bigla ng ating bida at sa kaba nito, dala ng takot ay talaga nagmamadali itong tumakas, tumakbo palayo sa halimaw na si Kim Jong-soo para iligtas ang kanyang buhay dahil alam niyang mamamatay siya sa laban nila ng halimaw na iyon. Madaling-madali ang pagtakbo ng ating bida at sumagi sa isipan nito, wala akong magagawa sa halimaw na yun. Imposibleng matalo ko ang isang yun. Napakalakas niya. Sabi ni Suho na talagang nagmamadali na itong tumakas palayo sa halimaw na si Kim Jong-soo. Hindi rin nagtagal ay talagang nakalabas din ang halimaw na si Kim Jong-soo mula sa pintuan at sa usok na naganap sa loob ng silid kung saan sila naroroon ng ating bida. Si Suho naman ay patuloy na tumatakbo palayo sa halimaw dahil hindi niya pwedeng kalabanin ito. Kailangan niya magantay ng mga hunter na makakatulong sa kanya para talunin at gapiin ang halimaw na si Kim Jong-soo. Kaya lang ang halimaw na ito ay hindi pa pipigil sa gusto niyang gawin. Talagang gusto niyang mapuntahan at maabutan ng ating bida at mapatay ito ng lubusan. Talagang gigil na gigil siya dito dahil ramdam niyang may taglay na kakaibang lakas si Suho. Hindi kaagad magawang tumakbo ng halimaw na ito dahil sa tindi ng usok sa paligid hindi niya makita kung saan naroroon ang ating bida. Kaya patuloy siyang palinga-linga, hinahanap kung saan naroroon ang nilalang na kanyang nakaharap. Si Suho naman na nagmamadaling tumakbo ay bigla na lamang napahinto. Nagtaka ito, napalingon sa lugar kung saan naroroon ang halimaw na si Kim Jong-soo dahil bigla nilang nahinto ang halimaw sa paghabol sa kanya na parang may nakita itong kung anong bagay. Ayon naman pala, ang halimaw na si Kim Jong-soo ay may natanaw na mga kababaihan sa taas na gusali at ito ang susunod niyang target. Ang mga kababaihang ito dala ng takot ay pumunta sa itaas ng gusali upang doon magtago at inaantay nila ang mga hunter na dumating dahil ito lamang ang makakatulong sa kanila para maligtas ang kanilang buhay mula sa mga halimaw na naglipa na sa paligid. Kaya lang sa kasamang palad ay nakita sila ng halimaw na si Kim Jong-soo at tumalon ito mula sa palapag na kanyang kinaroroonan patungo sa itaas na bahagi kung saan naroroon ang mga kababaihan upang patayin ang mga ito. Ang ating bida naman na si Suho na nagmamadaling tumakas ay napahinto at ang kanyang mata at mukha ay napuno ng pagkatakot at pagkabahala dahil alam niya kung anong pwedeng sapitin ng mga babae sa kamay ng halimaw na si Kim Jong-soo. Kaya wala itong magagawa ngayon kundi muling kumilos at tulungan ng mga kababaihan. Ayun nga, narating kagad ni Kim Jong-soo ang itaas na bahagi ng gusali na kinaroroonan ng mga kababaihan at dito ay hindi na makita ang tatlong babae niya nakatayo. Tanging ang halimaw na lamang na si Kim Jong-soo ang narito na hawak-hawak ang kanyang napakalaking espada. Galit na ngayon si Suho dahil may namatay na naman gawa ng halimaw na si Kim Jong-soo at hindi niya alam kung siya ba'y tatakas o pupunta roon at tapusin na ang halimaw. Kaya lang hindi niya alam paano niya ito gagawin. Ganon pa man, wala na talaga magawa pa ang ating bida kundi pinalakas na naman ito ang kanyang loob na talagang kaharapin ang napakatinding halimaw na mas malakas pa sa kanya. Kaya mula sa palapag na kinaroroonan ni Suho, agad na rin itong tumalon papunta sa itaas na gusali kung saan naroon ang halimaw at ang mga babaeng maaring napatay nito. Ayun nga, nang marating ni Suho ang itaas na gusali at naabutan ng halimaw, agad niya itong sinipa ng ubod lakas sa leeg upang talunin ang halimaw na ito at tignan kung may magagawa ba siyang talunin at patayin ang halimaw na si Kim Jong-soo. Sabi ni Suho, kailangan kong pigilan ng isang ito. Napakadelikado. Marami pang mapapatay ito kung hindi kagad siya mapapigilan. Sabi ng ating bida. Kaya lang, ang kanyang mata ay nabigla na naman sa kanyang nakita. Ayun naman pala, kahit napakatindi na ng sipa na kanyang ginawa sa leeg ng halimaw na si Kim Jong-soo, hindi man lang ito nausog o natinag na para bang gawa sa napakatinding bakal o kung ano pa man ang leeg ng halimaw na ito.
At nang ma-detect ng halimaw na si Kim Jong-soo na naroon na naman ang ating bida, agad nitong iwinisiwas ang kanyang espada na mabilis naman naiwasan ng ating bida. Dahil kung hindi, tiyak na namang ang kanyang kamatayan sa oras na matamaan siya ng espadang iyon ng halimaw na si Kim Jong-soo. Buwisit, napakalakas naman ng isang ito. Kahit isang pag-atake lamang nito, tiyak ang kamatayan ko. Sabi ng ating bida na talagang napakadelikado ng sitwasyon na kinalalagyan niya ngayon. Kaya lang walang rason si Suho para tumakas dahil nakita niya ang mga kababaihang nagtatago na wala ng buhay at naliligo sa kanilang sariling dugo gawa ng pag-ataking ginawa ni Kim Jong-soo. Muling sumugod ang halimaw na si Kim Jong-soo. Nagmamadali na talagang balak nitong patayin si Suho. Ang ating bida naman ay buong buo na ang kanyang loob dahil hindi niya pwedeng hayaan na makaalis ang halimaw na ito sa lugar kung saan sila naroon ngayon dahil tiyak mas marami pa ang mamamatay. Kaya kaharapin na niya ito ng buong puso, buong lakas at buong tibay. At ayun na nga, naunang umatake ang ating bida at pinaulanan niya ito ng isang suntok na parabang suntok ni Luffy na Gatling gun, sunod-sunod. Kaya lang napakatibay talaga at napakakunat ng halimaw na ito. Hindi rin nagpaisa ang halimaw na si Kim Jong-soo. Iwinasiwas niya ng iwinasiwas ang kanyang espada. Napakabilis. Ganun pa man, napakabilis din ang galaw ng ating bida. Mabilis niyang naiwasan ang mga ito. At nang makahanap ng tiempo ang ating bida, agad niya itong bibigyan ng isang matinding suntok mula sa ilalim paangat para talagang bigusan ng gusto ang halimaw na si Kim Jong-soo. Isang straight punch ang pinakawalan ng ating bida. Diretso papunta sa kalaban na talagang pinatigas nito ang kanyang kanang braso para lang mapuruhan ng kalaban. Matapos niyang suntukin ito gamit ang kanyang kanang braso, ginamit naman niya ang kaliwat kanan niyang pinaulan na ng suntok ang halimaw na si Kim Jong-soo. Na talagang hindi na nagbigay ng tsansa pa ang ating bida na makatakas ang halimaw. Sunod-sunod, walang tigil. Talagang sunod-sunod na pinagsasapak ng ating bida ang halimaw na si Kim Jong-soo. Galit na galit ito. Balak niya talagang tapusin na ang laban nila ng halimaw na nasa kanyang harapan. At napangiwi ang mukha ng halimaw na ito na parang may kung anong tumama sa kanyang pagmumukha. Dala ng ginawang pag-atake ng ating bida. Ayun naman pala, hindi lamang suntok ang ginawa ng ating bida, kundi lumundag pa ito at tinuhod ng ubod lakas gamit ang kanyang kaliwang tuhod ang pagmumukha ng halimaw na si Kim Jong-soo. Kaya lang, dahil isa itong tanker na hunter, napakakunat talaga ng katawan ng halimaw na ito. At pinalalakas na naman niya ang kanyang braso na may hawak-hawak ng napalaking espada upang atakihin ngayon ang ating bida. At ayun nga, sa bigla ng ating bida ay talagang tinamaan siya ng napakalaking espada ni Kim Jong-soo at agad na sumirit ang dugo sa paligid na mula sa katawan ng ating bida. At alam ngayon ni Suho na talagang siya'y napinsala ng gusto sa ginawang pag-atake ng halimaw sa kanya. Hindi lamang sa kanyang katawan lumabas ang dugo, kundi siya'y napabuga rin ng dugo. Tanda na talagang matindi ang pinsalang natamo nito mula sa pag-ataking pinakawalan ng halimaw na si Kim Jong-soo. Hindi pa tapos ang halimaw na si Kim Jong-soo. Agad niyang sinipa ang ating bida at ayun nga tumilapon ng pagkatindi-tindi si Suho at bumangga ang kanyang katawan sa pader kung saan naroon sila ngayon. Nawasak rin naman ang pader na pinagbanggaan ng katawan ng ating bida. Matapos tumama ang likod ng ating bida sa pader ng ubod lakas, abay talagang napabuga ito ng dugo na parabang nadurog o nawasak ang kanyang internal organ sa ginawang pag-atake ng halimaw sa kanya. Bagsak ngayon si Suho. Naupaupo ito sa isang tabi, hindi na makatayo. Tanda na talagang matindi ang pinsalang kanyang natamo. Patuloy siyang nilalapitan ng halimaw na si Kim Jong-soo at nakatingin ito sa kanya at naghahanda ng pagkakataon na talagang tuluyan at wakasan na ang buhay ng kanyang nakitang kalaban sa kanyang harapan. Hinang-hina, wala ng lakas, wala ng kakayanang pang tumayo, bumangon o lumaban si Suho dahil ang buhay na taglay niya ngayon ay piso na lang ayon sa system na ipinakita sa ating bida. Ganun pa man,
Hindi pa rin sumusuko si Suho. Dahan-dahan itong tumatayo at nasabi niya sa kanyang sarili, "Piso, grabe napakaswerte ko. Hindi talaga ako pinapabayaan ng system. Binigyan pa niya ako ng buhay para makatakas." Sabi ng ating bida na talagang hinang-hina na. Kaya lang sa mga sandaling ito na kung saan nanghihina na ang ating bida, may kung anong bagay ang pilit na kumakawala sa kakaibang dimensyon ng pinanggagalingan ng lugar na ito. Galak na galak ngayon sa tuwa ang halimaw na si Kim Jong-soo dahil nakikita na niya na magagawa na niyang talunin at wasakin at patayin ang nilalang na nasa kanyang harapan. Gigil na ang halimaw na ito. Ang kakaibang dimensyon naman ay unti-unting nababasag na para bang may kung anong nilalang ang gustong kumawala sa lugar na ito. Bumangon ang ating bida. Tumayo. Nakapormang lalaban na naman. Nanginginig ang kanyang katawan. Kahit nababalutan ng dugo ang kanyang katawan ngayon, buo pa rin ang kanyang loob na lumaban at hindi patakasin ang halimaw. Kaya lang wala na itong magagawa pa para talunin ang halimaw na si Kim Jong-soo. Patuloy na palaki ng palaki ang crack sa kakaibang dimensyon na ito at naglalabas ng kakaibang liwanag na tila ba'y may kung anong bagay o nilalang ang gustong kumawala rito. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang halimaw na si Kim Jong-soo. Nagmamadali na itong lumundag, pumalon, sumugod at wasakin at patayin ang ating bida na si Suho. Muling nagpakita ang system sa ating bida at dito'y pinakita nasagad niya ang kanyang fatigue. Hindi na kaya ng kanyang katawan na bumangon, tumayo o lumaban pa. Kaya unti-unti ngayon nawawalan ng malay ang ating bida na si Suho. Tanda na ito na ang katapusan ng kanyang buhay. Sa pagsugod ng halimaw na si Kim Jong-soo, agad niyang iwinasiwas ang kanyang espada. Kaya lang ang ating bida na nakatayo ay unti-unti nang bumabagsak. Bagay na napakaswerte na naman ng ating bida dahil maiilagan na naman niya ang pag-atake ng kalaban. Kaya lang wala na itong malay at delikado ang kanyang buhay sa susunod na pag-atake ng halimaw na si Kim Jong-soo. At tuluyan na ngang nawasak ang kakaibang dimensyon sa paligid ng ating bida at isang napakatinding liwanag ang lumitaw sa lugar na ito. At ayun nga, may lumabas na kung anong nilalang mula sa dimension na ito. Napakabilis. Taglay ang isang napakatinding puwersa, aura, na hindi basta-basta ang nilalang na ito. Ang nilalang na lumabas ay may kulay itim na kaanyuan at nagtataglay ng isang aura na hindi kapanipaniwala. Napakabilis ng galawan na ito. Nagmamadali na para bang meron itong gustong gawin. Tuluyan ng nakahandusay sa sahig ang ating bida na si Suho at ang halimaw naman na si Kim Jong-soo ay papalapit na ang kanyang napakalaking espada sa katawan ni Suho at sa oras na tumama ito ay talagang wasak at mahahati ang katawan ng ating bida. At ayun na nga, bago tumama ang pag-atake ng halimaw na si Kim Jong-soo ay agad na putol ang braso nito. Lumipad ang kaputol ng kanyang braso at ang espadang kanyang hawak-hawak at isang matinding pagsabog ang lumitaw sa harapan nito. Tanda na may tumama na kung anong bagay sa kanya. Hinang-hina na ngayon si Suho. Halos mapapikit na ang kanyang mata dahil hindi na niya kayang gumalaw pa. Kaya lang nakikita niya kung sino ang dumating parang iligtas siya. Nasabi nito sa kanyang sarili, "Isang langgam?" Tanong ng ating bida sa kanyang sarili na talagang gulong-gulo na. At ayun nga, ang kakaibang nilalang na lumabas mula sa kakaibang dimensyon ay naparito upang iligtas ang ating bida. Isang nilalang na kulay itim na napakatindi ng kanyang aura at kanyang lakas. Dahil ganun na lamang winasak nito ang napakalakas na halimaw na si Kim Jong-soo. Agad itinapat ng kakaibang nilalang na ito ang kanyang kamay sa katawan ng ating bida at isang aura na kulay green ang lumalabas rito na para bang may kakayanan itong magpagaling.
Patawad po. Kasalanan ko ang lahat ng ito dahil nalita ko ng dating. Sabi ng kakaibang nilalang habang pinapagaling nito ang ating bida na si Suo. Matapos noon agad nilingon ng itim na nilalang ang halimaw na si Kim Jong-soo na putol na ang kanyang braso. Galit na galit pa rin ang halimaw at gusto naman itong kalabanin ang kakaibang nilalang na dumating para iligtas ang ating bida. Ang kakaibang nilalang na dumating mula sa kakaibang dimensyon ay walang iba kundi si Vero, ang pinakamalakas na mandirigmang shadow ng Shadow Monarch na si Song Jinwoo. At sinabi nito, "Walang hiya kayo. Kayo pala ang mga insektong nangahas na saktan ng aking kamahalan. Katapusan na ninyo ngayon. Uubusin ko kayong lahat." Sabi ni Vero na talagang galit na ito at gustong ipaghiganti ang sinapit ng kanyang master na si Suo. Ngayong naririto na si Vero, may malaki rin kayang pagbabago ang magaganap sa buhay ng ating bida na si Suo? Abangan